Bible with me in the book of 2 Peter, chapter 3, verses 1 to 10. Okay? Verses 1 to 10 in chapter 3 ng 2 Peter, and may I request, to stand up bilang paggalang po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And we will having a responsive reading. I'm going to read verse 1, we read verse 2, and sa verse 10 ay sabay-sabay po tayo. Okay? Sabi sa verse 1, Dear friends, this is now my second letter to you. Kasi may first letter po si Peter, okay? First Peter. I have written both of them as reminders. They stimulate you to wholesome thinking. Verse 2. Verse 3. First of all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desire. Verse 4. They will say, where is the sound in progress? Ever since our ancestors died, and everything goes on as what has been. Verse 5. But they deliberately forget that long ago by God's word, the heavens existed, and the earth was formed out and water by water. Verse 6. And these waters also the Lord of the Verse 7. Verse 7 po, by the same word, the presence of heaven and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destructions ungodly men. Verse 8. Do not forget the one who is the Lord of the days is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Verse 9. The Lord is not slow of keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sabay-sabay po tayo, verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything on it will be living. So may the Lord bless us at ang narinig of His words. Tayo po'y makakaupo na. At tayo po'y manalangin sa mali. Panginoon, salamat po sapagkat tunay nga po na before you ascended into heaven, Panginoon, you gave us a mission, Panginoon. And that mission is I want you to propagate your words, to proclaim and preach your words, Panginoon. At dalangin po namin sa oras po ito, na patuloy po kami magkaroon ng desire and burden, Panginoon, to share your gospel sa mga taong hindi pa nakakarinig ng iyong Ebanghelyo, na kung saan sila naroon, Panginoon, ay pakagamitin mo kami ng mainam upang ibahagi namin sa kanilang salita, Panginoon. Dalahan po namin at talagang may pamuhay namin yung pag-share ng salita at maging bahagi po kami ng inyong mission na itinalaga sa bawat sa amin. Salamat po, Ama. Samahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, kaalaman upang aming maunawaan ang itong nais sa parating sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po, and give back all the glory and honor to you, Lord, in Christ's name. Amen. Amen. Again, the title of our message is what are the reasons on mission? What are the reasons that God is never late? That is the title of our mission. Bakit nga ba hindi pa lumarating yung Panginoon? No. Ano bang anong purpose? Ano bang anong dahilan? Bakit hindi pa siya lumarating? Kaya na pa bang bumalik? Date po ba sa kanyang pagbabalik? O sa kanyang tinatawag na second coming? The first reason that God is never late ay makikita po namin sa verse 9b, letter C. Sabi po dyan, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understood slow. He is patient with you. Okay, the first reason, ang Diyos ay hindi po siya nalilate sa kanyang second coming is about because God is
long suffering or patience. Okay? That is the reason why God is not late. Ang sinusulatan po ni Apostle Peter dito ay walang iba kundi ang mga believers. No, mga believers na kung saan ay nag-scattered sa iba't ibang lugar. No? Kaya kung minsan po, pag nagbabasa kayo ng Bible, sa pasimula pa lang ng chapter 1, makikita nyo na yung letter kung saan naka-address. No? Kung saan patungkol yung letter o kanino yung mga recipients. But dito sa 2 Peter, even in the 1 Peter epistle, wala pong nakalagay kung saan sa naka-address. So meaning to say, ang letter na ito ay para sa lahat, sa mga believers na na-scattered sa buong mundo. No? So hindi lang ito sa particular church, kundi to all the believers. At kung mapasahin po natin, yung ating passage is talking about, addressing about the last days. No? Iba po yung last day sa last days. No? At dito po we're talking about the last days. Or sa theology, ang tinatawag po nila ito ay tinatawag na eschatology. No? Sa theology, ang tawag nila dyan ay eschatology. No? Eschato means lasting. No? Tapos, isunod pa yung study of the last days. One of the important things of the last days. Okay? So yung tinatawag, pag pinag-aralan po natin tinatawag eschatology, yung the last days ng Panginoon, yung mga bagay na darating, isa po sa pinaka-important event on the last days, no, ay walang iba kundi yung pagparito ng ating Panginoong Jesus. Okay? Kasi pag sinabing last days, no, marami pong mga mangyayari pa. Okay? So pag sinabing last day, ito na yung judgment day ng Panginoon. At isa sa pinaka-importante sa eschatology, yung tinatawag po na second coming of Christ. Yung pangalawang pagparito. Apostle Peter, wrote this epistle because he wants to inculcate in the minds of every believers in every place that this event is particular, the second coming of Christ definitely will going to happen in the right time and in the future. Okay? So, sinulat ito ni Apostle Peter para maitanim sa isip ng mga believers, no? Kung saan po yung mga believers, maitanim sa isip nila na ang pagdating ng ating Panginoon Jesus, the second coming of Christ, definitely, it will going to happen. Yung mangyayari yun, whether we like it or not, no? In the right time and in the future. Mangyayari talaga ito. No? Yung pagdating ng ating Panginoon Diyos. But unfortunately, there are some people na hindi na sila naniniwala sa pagdarating ng ating Panginoong Jesus. No? May ibang mga tao na hindi na parating ng Panginoong Jesus, no? Second coming. Dahil sa napakatagal na raw ng kanilang pag-aantay, wala pa pong nangyayari. If we go back in our passage sa verse 4, this slide sa ating passage, ano sabi sa verse 4? They will say, where is the coming? He promised. Yung mga scoffers, no? Yung mga scoffers po yan. Sinasabi nila na, they will say, where is the coming? He promised. Saan ang sabing darating? Pinangako niya na darating siya, sabi ng mga scoffers, no? Ever since our ancestor died, everything goes on as it has since the beginning of the creation. No? Pero sabi niya, ang tagal na. Namatay na yung aming mga ancestors, namatay na yung aming mga forefathers or foreparents, pero wala pa yung pagdating. No? Hindi na darating, sabi ng mga scoffers. Yung mga scoffers sa tinutukoy ito po yung mga person who mocks or makes a fun of someone or something or religion or moral value. Ito yung mga taong mahilig magkutya, pagkawalan ng tao, or something na nakakatawa, or sa mga religion, no, part na kung saan hindi sila naniniwala, and even to the moral. They are called scoffers. Itong mga tao ito. Sabi nila, hindi na ito darating eh. Kasi ang tagal na, pero wala pa rin dumarating na sinasabi na second coming.
They acquired these thoughts, no, itong pananaw na ito, teaching na ito, because of the false teachers to taught them na wala ng second coming o sa pagbabalik natin Panginoon Jesus. No, paniniwala kasi yung panahon nyo, maraming mga false teachers. No, na yung mga believers during that time, sinasabi nila, hindi na darating ang Panginoon Jesus, wala na second coming. Ang sinasabi, tingnan nyo, yung mga hinuno nyo, yung mga ancestors nyo, patay na, pero hindi pa rin dumarating. Kayo po, kung meron kayong inantay na isang bagay, napakatagal na, hindi pa rin dumarating, ano kaya sabihin nyo? Ay, hindi naman siguro totoo ito, kasi pangako niya, pero hindi naman siya dumating. No? At karamihan, pag sinasabing pangako, ano nga, karamihan sa mga pangako ay napapako. So that is the thinking of ng mga scoffers na ito. No? Ang hirap kaya mag-antay. Diba? Lalo na kung mag-aantay ka sa wala, hindi mo alam kung mangyayari. No? Katulad kami, gusto na namin magkaroon ng apo. Hindi na anak ha, apo lang. Karoon ng apo. In 3 years na, wala pa kami apo. So that's why we keep on praying, Lord, nawa makita na namin yung apo namin. Pero minsan, nakakainit na, no? Matanda na kami, no? Baka ugod-ugod na kami, saka kami darating na. Nagkakapo pa kami? Something like that. Sa tagal ng panahon, parang hindi na sila naniniwala na hindi na darating ang ating Panginoon Diyos sa second coming. Why? Kasi nga, ang tagal-tagal na daw, hindi pa rin nangyayari. Yun ang reason ng mga scoffers. In that kind of thinking or thoughts, in-expose ni Apostle Paul, or rather Apostle Peter, yung kanilang pagiging, what? Yung ganong klaseng kaisipan nila, na sinabi nila na, hindi na darating ang Panginoon Diyos, o hindi na matutuloy yung second coming. Ang ginawa ni Apostle Peter, in-expose ni Apostle Peter, yung kanilang pagiging ignorance. Yung kanilang pagiging ignorante. So, in-expose ni Apostle Peter, that is the way how you think? Ganun ba yung pananaw? So that's why Apostle Peter, no choice, is to expose of their being ignorance. Yung mga scoffers na ito, no? Yung mga sa pagiging ignorant nila. Ano sa pagiging ignorant nila? Unang-una yung pagiging ignorant nila of what God has done in the past. Yung pagiging ignorant nila, unang-una, nakalimutan ng mga scoffers na ito, yung ginawa ng Diyos in the past. Let's go back to verse 5. Balik tayo sa verse 5. Ano sabi sa verse 5? But deliberately forget that the long ago, by God's word, nakalimutan nila, the heavens came into being and the earth was formed out of the water and by water. Sabi ni Peter sa kanila, mga ignorante yan, mga scoffers na yan. Bakit? Hindi na nila naalala yung ginawa ng Diyos from very beginning. And that is called yung tinatawag na creation. Hindi nila nakita yun, so that's why they are being ignorance. No? Kinisigan sila ni Apostle Peter na sila yung ignorance because hindi na nila naalala, nakita yung ginawa ng Diyos na creation. But they are also forget who is God, the nature of God, and the attributes of God. Okay? Hindi lang nila nakalimutan to become of ignorance, no? Yung pagiging yung ginawa ng Diyos before the world, the creation. But also, they became of ignorance because they forget who is God. Hindi nila nakita, sino ba yung Diyos nang lumalaw ng langit at lupa? They forget also to become ignorance the nature and the attributes of God. Hindi nila nakita yung anong pagiging nature. No? Yung nature ng Diyos at the same time, yung attributes o katangian ng Diyos. So that's why Apostle Paul, or rather Peter, told them that they are ignorance. Hindi nila naalaala yung ginawa ng Diyos sa creation, tapos hindi nyo pa naalaala kung sino yung Diyos. Ito yung Diyos na yung kanyang nature, hindi nyo ba alam kung ano yung nature ng Diyos? At the same time, hindi nyo ba alam yung katangian ng Diyos, yung kanyang attributes. The reason kung bakit hindi sila naniniwala sa second coming. Sa mga scoffers, hinalintulan nila sa kanila,
sarili o bilang tao ang ignorance ng fact that God is eternal. Ito po problema sa kanila. Itong mga scoffers na ito, tao na katulad natin. They're also human beings. The problem with them is this. Hindi na nila nakita yung nilikha ng Diyos, yung creation ng Diyos. Hindi nila nakita who God is. Hindi nila nakita yung nature ng Diyos. Hindi nila nakita yung attribute ng Diyos. Ang ginawa ng mga scoffers, they are being human being like us. Ang ginawa nila, kasi tinawag ng Apostle Peter na ignorance, yung nature ng Diyos, yung katangian ng Diyos, pinantay nila sa tao. No? Kaya pa sinasabi nila, yung tao at saka Diyos, sa tingin nila, is still the same. But they forget, God is eternal. Amen? Nakalimutan nila na God is eternal. Walang hanggan. Pero ang thinking nila, ang kaisipan nila, tayo at sila na scoffers, bilang tao, ipinintay nila ang Diyos sa kanilang nature. Hindi nila nakita yung attributes ng Diyos na mas mataas ang Diyos kaysa sa kanila, bilang scoffer. No, so yun ang nakita ng yun ang nakita ni Apostle Peter. Hindi nila nakita. So that's why Apostle Peter called them what? An ignorance. God is eternal. No, walang hanggan ng Diyos. Pero sa kanila, tingin nila, ang Diyos is just less and normal yan. Pero God is eternal. This means that God's neither beginning nor ending. Being a God, is eternal God, siya yung Diyos na walang kasimula at walang katapusan. But in the minds of the scoffer, ang thinking nila, God is also like a human. Man is immortal, he has beginning, but an ending. Tayo ng mga tao, like scoffers, no? Meron tayong kasimula, pero meron tayo katapusan. Pinanganak tayo, and then in right time, we will go in to die. Okay? God is eternal, dwells in eternity. May talagang mananatili ang Diyos. No matter what, He will dwell in eternity. No, mawawala na lahat ng bagay sa mundo ito. Pero ang Diyos hindi mawawala because He is eternity. Walang hanggang Diyos. Eternity is not extend time. Okay? Rather is above and apart from time. Okay? Meron pa tayo ng meaning na tinatawag na eternity? Wala. Okay. So sinasabi nito, eternity is not just extended time. No? Pag naisip natin eternity, hindi lang, ito pala eternity. Kaya tinawag na eternity kasi may extension. May extended time. It's not the meaning of the word eternity. But rather, no, the meaning of the word is eternity is above and apart from time. Ibig sabihin, no, ang Diyos is always above. No, hindi siya under ng time. But tayo, under ng time o hindi? We are under of time. Pero ang Diyos, hindi siya pwedeng kontrolin ng time. He is above time. No? Mataas siya, and apart from time, hindi niya kailangan na magmadali kung ano mga dapat gawin. But tayo, we are under the time. Ito yung mga reasons na bakit ang mga scoffers hindi naniniwala na may second coming pa o darating pa. Matagal na, tulad nila ang Diyos sa tao. Kung bakit ito yung mga scoffers ay hindi naniniwala sa second coming of Christ. Okay? Now, nakalimutan nila, nirepute ni Apostle Peter yung pananaw na yan. No? Na ang Diyos, hindi katulad ng tao. God is eternal. Na bakit hindi pa dumarating ang Diyos? No, nirepute ni Apostle Peter. Bakit? The second one is God's had on timetable. Amen? So, yun nirepute ni Apostle Peter. Wala sabi sa mga scoffers, paano yung tulad yung Diyos?
sa atin. Kasi tayo, may kasimulan, may himigaan. May simula, may katapusan. Pero ang Diyos, eternal. Kaya you should not compare us sa Diyos because He is eternal. At the same time, while you're questioning God, bakit hindi ba siya dumarating? Because ang haba na ng panahon. Sinasabi nyo, namatay na ancestor nyo, namatay na mga forefathers nyo, foreparents, bakit until now, hindi pa siya dumarating? And you know what? How Apostle Peter to refute that? Because Apostle Peter believed, and also we believe, God's have own timetable. Amen? Kaya hindi ba dumarating ang Diyos? Kasi ang Diyos meron sariling timetable. May sarili siyang oras, di ba? Hindi nga siya under the time, kundi he is above the time. Okay? Peter was certainly repairing on Psalm chapter 90 verse 4. Tignan po natin, Psalm chapter 90 verse 4. Meron din na. Sabi ni Apostle Peter. Psalm chapter 90 verse 4. Wala? Bakit wala? Okay. If you have a Bible, you can open your Bible in Psalm verse 90 verse 4. It says, for 1,000 years in the sight. Okay? Sabi niya, but yesterday, when it passed, it was in the night. So, parang sinasabi, since 1,000 years is one day to the Lord. Sinasabi ng Apostle Peter, nire-review, hey! Sabi niya sa mga scoffers, makinig kayo. Sabi niya sa mga tao na panito, hey! Sabi niya, ang 1,000 years sa atin, sa Panginoon Diyos, one day lang yan. So that's why yung time natin, hindi natin pwede compare sa time ng Diyos. Because God had a timetable, so that's why, until now, hindi pa siya dumarating. No? Can you imagine that? Let's go back in creation. How many days God created? No? How many days that God made a creation? 6 days. Can you imagine? Ito yung question dito eh. Yung first day, second day, ano yung time na ginamit niya? Yung time ng Diyos o time natin? If we use the time natin, it's just only what? How many hours? 24 hours. No? Can you imagine? No, first day, pinalipas mo na ng Diyos sa panahon natin, sa oras natin, 1,000 years, bago siya ulit na-create ng another creation for the second day. Diba? 1 year o 1,000 years sa atin is just only one day for the Lord. Okay? It's just one day, only one day for them. We cannot accuse Him delay fulfillment of His promises. So that's why hindi natin pwedeng sabihin, especially yung mga scoffers na sinasabi natin na na-delay yung pagdating ng Panginoon Diyos sa kanyang promise o pagganap. Hindi na-delay. Always remember, God is on timetable. At tinitignan natin yung ating sariling timetable. And always remember, 1,000 years sa atin is just only one day for the Lord. God have on timetable fulfill His promises or His promise. In God's sight, the whole universe is only a few days. It's not limited by the time, the way we are, nor does the measure according to the man's standard. Hindi natin pwedeng sukatin ng Diyos. No? Yung time natin, hindi natin pwedeng compare sa Diyos. Meron yung sariling time. Okay? May sariling time ng Diyos. The scoffers did not understood or understand the eternality. Hindi na intindihan ng scoffers yung eternality ng Diyos. Nor they understood His mercy. No, hindi lang eternality ng Diyos ang hindi na intindihan ng mga scoffers, even yung kanyang pagiging mercy. God is what? Mercy. God is merciful. So the question is this. Ito malaking question dito. Okay? Why was God delaying the return of Christ? That's now the big questions. No? Why was God delaying the return of Christ? Bakit nag-delay?
No? Itong pagdating on the second coming of Christ. Rather, it was not because he was unable, kaya pa siya nag-delay because he is able to act, hindi na kaya gawin, or unwilling to act. No? Bakit kaya nag-delay pagdating ng Panginoon? Hindi na ba kaya gawin yung kanyang pag-second coming? Or sabihin na natin na hindi na kaya gawin, yung unwilling to act, hindi na kaya gawin ito. Remember, God was not tardy or off schedule. Ang Diyos ay hindi tamad. Okay? Ang Diyos, wala siyang off day. Na kayo nagaya na sinasabi ni Gary Valenciano na kanta, natutulog ba ang Diyos? No! Ang Diyos walang off day. Buti pa nga tayo may off day sa trabaho pagdating ng Sunday. But can you imagine, kung meron kayong off day ang Diyos, ano mangyayari sa atin? Alam? Can you imagine? 24 hours. Kahit tanong natin ngayon, natutulog ba ang Diyos? No? Meron isang pelikula. Sabi ni isang pelikula. Sabi niya, Lola, sabi niya, hindi ba nalilito ang Diyos? Sabi ng Lola niya, bakit? Kasi sa dami-dami ng nananalangin sa Kanya, natatandaan niya kung ano yung panalangin ng bawat isa. No? Tama ka naman yung question ng bata. Diba? Anong dahilan? Bakit hindi ba dumarating ang Diyos? O sakit sa Kanyang second coming. Nobody on earth has the right to decide when God must act. Walang tao sa mundo ito. Nasasabihin niya na, Lord, dumating ka na. No, para matapos na. God is sovereign in all things. Ang Diyos ay sovereign. No, lahat ng bagay is in hands. Lahat ng bagay sa Kanya. At walang pwedeng magunjok sa Kanya. Kahit sinong tao, walang pwedeng magsabi, oh Lord, dumating ka na. No, para matapos na, ang tinatawag na second coming. O para sabihin ng mga scoffers, natutuloy yung promise mo. Now, you want to know bakit ang Diyos ay nag-delay? No, but He never late. God delays the coming of Christ and the great day of fiery judgment because He is what? Ito muna. Pag dumating po ang Diyos sa Kanyang second coming, the people were going to experience yung the great day of fiery of judgment. No? Talagang pagdating ng Diyos, yung mga sabi niyo, mga bituin, araw, no, universe, no, babaksak dito sa lupa. Nakakatakot ang pagdating ng Panginoon Diyos. That is a judgment day. No? Nakakatakot. Walang pwedeng lahing tulad yung takot na yun o yung event na yun. Pero, bakit ito ay nadidelay? Because God, ano daw? Because He is long-suffering or patience. No? Ang Diyos ay mahaba ang pasensya. Ang Diyos, no, have a long-suffering. He wants to give the lost sinners the opportunity to be saved. Amen? The reason kung bakit nadidelay ang Diyos sa kanyang pagparito, hindi dahil sa hindi niya kaya, because He's not unwilling. Because ang gusto ng Diyos, bigyan pa ng opportunity yung mga tao na makasalanan na sila po ay maligtas. Amen? So that's why the Lord, hindi niya talaga kaya dinidelay niya. Yung pagparito na kasi, how many billions tayo ngayon? 7 billions? What I heard? No? Meron tayong 7 billions ngayon na population. Ito latest na narinig ko. Ilan kaya ang ligtas dito? Ilan kaya? Ano sabi sa Matthew? Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Masikip ang daan patungo sa buhay. Dinidelay ng Panginoon Diyos ang kanyang pagparito because He has a long suffering. Napakahaba ng patience ng Diyos. No? Napakahaba ng kanyang patience. And I count that the long suffering of God, of our Lord, is salvation. Kaya siya, hindi agad pumupunta, o patient siya, kasi gusto niya ang bawat tao ang magkaroon ng tinatawag na salvation. So that is mission. Pag sinabi natin yung tao na magkaroon ng salvation, that is called
Mission. Yun ang mission natin. Ano yung ating sa mission? Preach the word or preach the God's kingdom. Sa may ilalim, batang part, di ba? So we need to preach the God's kingdom. No, understand ang mission. So that is mission. Every time you share the gospel, every time you preach the gospel, that is called what? Mission. And the Lord Jesus Christ delaying His second coming because He wanted to give an opportunity for those sinners na makamit din nila yung tinatawag na salvation. God's delay is actually indication niya sa plan. Yung kanyang pag-delay mo na pagpunta, ito po yung pagpapakita na mayroong plano ng Diyos sa mundo. And as working His plan, at siya po ay gumagawa. There shall be no question, mind, whether God's sinners to be saved. Walang pwedeng mag-question sa Diyos na kung gusto man ng Diyos na iligtas yung mga makasalanan. Walang pwedeng question sa Diyos. God is not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos na sa verse 9. Pakiano nga sa verse 9 ng ating chapter. Sabi, because God is long-suffering or patience, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He has patience with you, not wanting anyone to perish. Ayaw ng Diyos talaga na ang tao ay maparusahan, maghirap, makarating sa tinatawag na digat-dagatang apoy. So that's why, ano ginawa niya? He delayed. Because He wanted to give God, to give people, or particular the sinner, an opportunity to save. No? To save yung mga tao ito. 1 Timothy, chapter 2, verse 4, affirm that God will men to be saved and to come unto the knowledge of truth. Talaga ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. But whether we like it or not, there are some people, and I think it's not only some, many people will going to hell. For those people who are not accept the gospel of Christ. It is worth nothing that God reveals some long-suffering here before the flood. Tingnan niyo po, kung hindi ba patience ang Diyos, no, yung tinatawag natin long-suffering, bago dumating yung flood sa panahon ni Noah, okay? Actually, yung panahon yun, yung mga tao doon, rampant na yung kasalanan nila. Okay? Pero ano ginawa ng Diyos? Dinilay niya. Hanggang dinilay niya. Anong ginawa niya? Pinagawa na muna si Noah ng ark. And that shows for those people na maniniwala kay Noah, they will go into what? To save. But the problem, even Noah preached the gospel. No? Preached the gospel, the people didn't believe on him. No? Can you imagine talagang ang Diyos, ano na eh? Please excuse me to use this word. Parang atat na. Parang nakikita nila, hindi na kayang tignan yung kasalanan ng tao, karumal-rumal na. O sabi niya, hindi na. Bibigyan ko na ito ng judgment day. Magpapadala na ako ng flood. Pero kung ginawa niya, sabi niya kay Noah, sabi niya, mag-preach ka muna. No, mag-preach ka muna. Para yung tao, masave. But unfortunately, how many persons are na-save lang? And just only 8, the family of Noah. No? Ano ba yung pagpapakita ng long patience o long suffering ng Diyos, yung kanyang pagiging patience? Hindi niya agad binigyan ng judgment day ng mga tao sa panahon yun. No? Kasi sinabi ni Noah, preach mo muna Noah para ma-save din sila. Pero hindi sila mo. Hey, listen. Ang salvation sa Old Testament, ano? Anong salvation natin sa New Testament? Yun nga. Ano ang way? Ano ang key para ang tao ma-save sa Old Testament at sa atin sa panahon ngayon? Ano ang key para tayo ma-save? By grace, no?
Sa grace. Pero sabi na, we are saved through by faith. So Old Testament, ang salvation din is by true faith. Kung naniwala sila kay Noah, okay, pwede sila mag-save. But the problem, people those days are very, what? Very lulong sila sa kasalanan. No? Walang nagpipreach, walang nag-share ng gospel sa kanila. How about us? Sa atin po, gusto nyo mapunta yung mga relatives nyo sa hell? Kung tanong ko, may nagpipreach na ba sa bahay nyo? O nag-share na ba kayo doon sa bahay nyo ng gospel about Christ? If you don't do that, your loved ones, your relatives will go to hell. And that's why, as long you have a time, as long you have an opportunity to share the gospel to your loved ones, to your relatives. Okay? Another shows that God is very patient or long-suffering. Remember, Sodom and Gomorrah. Diba? Dumating yung hell. Sabi na kay Lot, sabi na kung lang ang hell kay Lot, gugunapin ko na yung Sodom and Gomorrah. Pero anong ginawa ni Lot? O ni Abraham, nanalangin siya. Nakipag-deal pa siya sa cross. Sabi ng Diyos sa kanya, sabi ni Noah, rather ni Abraham, Panginoon, huwag mo naman gunawin yung Sodom and Gomorrah. But at those time, again and again, yung sin is very rampant. The homosexual, everything is there. No, pati yung angels na pinadala ng Diyos sa kanila, yung sa Sodom and Gomorrah, gusto pa nilang gawin. Kaya kung magkasama ang Diyos talagang galit na galit na, hindi naging yan, but God is patience. Nakapag-deal pa si Abraham. Lord, wag muna. Sabi niya, kung may makita ako limang matuwid dito sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo pa ba, Lord? Sabi ng Diyos, hindi na. Sabi ni Abraham, 40, hindi na. 30, hindi na. Hanggang sa dumating na lang ilan? 5 na lang. Pero, may nakita ba? Wala. Wala. So that's why, pinatulan ng Diyos yung Sodom and Gomorrah to what? To destroy. What? The Lord is very patient, very long-suffering. No, hanggat ayaw niya ang tao mapahamak. No? Gusto niya ang tao magkaroon ng tinatawag na salvation. At bilang mga Kristiyano, anong sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disciples? Sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Go in therefore, and make disciples, no? Sabi natin, no? Go in therefore, make disciples of all nations, and that is called what? The Great Commission. Now the question, are you doing the Great Commission or not? We are sure the gospel, ito kahiyaan ulit ito. Ilang tao na na-share nyo ng gospel, taas ang kamay. Marami na. Parang dalawa na yung nakita ko. Dalawa. Isa pa sa unahan, isa lang sa likuran. So dalawa sa gilid, wala akong nakita. Ilang tao na na-share nyo ng gospel, yun sa totoo lang. Kahit tumanggap siya kahit hindi. Basta sinira nyo siya ng gospel, yun ang importante. Ilang tao na na-share nyo, please raise your hands. Oh, good. Oh, at least gusto ka pa. But how about yung hindi nagtaas? Ano yung sabihin yun? No? The Lord gave them still an opportunity to be saved. No? Sharing the gospel, we need to have a long suffering. No? Kung nag-share tayo ng gospel, talagang dapat mahaba pa rin yung patience natin. No? Kasi may mga tao, pag siniran mo ng gospel, hindi agad yan tutugon. No? Bisa sabi mo, mag-Bible study tayo. Sige, Bible study. First time namin nag-church planting dito sa Cavite, sabi ng tao, sige po, tayo, Bible study. Nag-set kami ng araw. Nung nag-set kami ng araw, tinaguan kami. No? Tapos yung parating yung tao, pag sinishare mo ng gospel, I tell you, ang tao pag sinishare mo ng gospel, pagkasalita ng Diyos, always busy yan. Walang time. Pero tawagin mo sa inuman. Tawagin mo sa chismisan. Tawagin mo sa my birthday, sa may kainan. Ano always there time. Ganun kasi tao eh. So that's why, kung paano si Jesus Christ, na meron siyang long suffering,
or patience, we need also apply that. No, na magkaroon tayo ng isang. Huwag tayo mainit. Ha? Naalala ko tuloy si Sister Susan, yung kanyang late husband. No? How many years na pinag-pray? 10 years. But time will come when the Lord touches yung kanyang late husband, si Brother Richard, siya kilala sa Panginoon. Ganun talaga eh. Kailangan natin patience. No? Talagang ganun na. No? Kung paano ang Diyos naging patience, to share ng gospel, dapat maging gospel ulit tayo. The mission, always remember, brothers and sisters, the mission of sharing the gospel is for every believers to share the gospel of Jesus Christ. Now, ang pag-share ng mabuting balita is not only the work of the pastor, the elders, or the deacons, or someone. Sharing the gospel is the responsibility, is the obligation of all believers. Share lang kayo ng gospel. Kung hindi tumanggap, okay lang yun. Importante, nag-share kayo ng gospel. So that's why, sa mission, makikita natin, God is never, what? In mission, God is never late. Kasi the Lord give them as sinners an opportunity to be saved. Kaya hindi late ang Diyos. Okay, now, let's go to the last part. Okay, the second point ay makikita pa rin natin sa base. Sa verse 9, yun, no? Sabi daw, anyone to person, but everyone to come to repentance. The second point, no, verse 9. Second point natin na, verse 9. Yan, verse 9. Yan. Because God wanted the sinners to repent. No, kaya hindi tumarating yung Diyos. Kasi gusto niya, talagang mag-repent yung tao. As we review Peter's argument, we can see the evidence of irrefutable. Pag binasa natin with understanding itong ating passage, makikita natin yung arguments ni Peter is very, very irrefutable. Hindi siya pwedeng ma-refute. Hindi siya pwedeng tawag dito yung parang sasabihin na hindi tama is really irrefutable. He pointed out that the scoffers will fully rejected the evidence in order that might continue in their sins and scoffing. Kaya po yung mga scoffers na ito, hindi sila naniniwala or to reject the evidence. Even Apostle Peter present them the evidence that the second coming of Christ or the last day will be true. So itong mga scoffers na ito, they really rejected. No, because they wanted to continue to their in sin. Kasi kaya nila, hindi na darating pa kasi ang gusto lang nila, patuloy sila mamuhay saan? Sa kasalanan. He proved from the scripture that God is intervened in the past history. No, and that scoffers had a very low view of God's character. They don't delay His keeping the promise just meant to do. So talaga sa kanila, ang baba ng pananaw nila sa Diyos, yung karakter ng Diyos. Finally, he explained that God does not live in the realm of the human time. So talagang, sabi ng Apostle Peter, eto, pakita ko ulit sa inyo, na ang Diyos, hindi siya nabubuhay na sa tinatawag na realm at time ng tao. No? And that's so-called, they only to give more for the lost sinners to repent and be saved. So sabi niya, hindi talaga pwedeng sabay natin ang Diyos sa oras natin, yung lumang time na tinatawag. In contrast, having refuted the false claim, Peter reaffirmed certainly coming of the day of the Lord. No? Sabi ni Peter, when it will come, kailan darating yung Diyos? No? Kailan darating yung Diyos? The answer is nobody knows. Nobody knows when. Because if we can come to the world as like what? As like a thief in the night, wala nakakalam. Ang Diyos, kung kailan darating ang Diyos, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. So we don't know. But one thing is sure, no one knows. But ako, I believe, the second coming of Christ is a daytime. Na? Kasi sabi doon sa Bible, magdidilim. Tapos and then, bubukas yung langit,
Siyempre, pag nagdilim ang paligid, pagbukas ang langit, pagliwanag ang lahat ng paningin ng tao, nandun sa taas. Pero I believe, the second day, or the second coming of Christ, it will come on the daytime. It will be darkened. No, didilim. No, ang buong paligid. Walang nakakaalam kung kailan darating ang Diyos. At darating ang Diyos is like a thief. No? When the world feeling secure, darating ang Diyos, pag sinabi doon na, oh, everything is secure, have a peace, no? But, suddenly, what will happen? The second coming will come. Yung mga babaeng nanganganak, yung mga babaeng buntis, alam niyo mo kung kailan ay manganganak? Di ba hindi nyo alam? Kahit sinabi ng doktor, pero hindi pa rin ganun ka-sure. Pag sumakit ang tiyan ng babae, that is the sign na ano na, ng mga anak ko. No? Kaya, alam niyo po, sabi nila, kapag dumating daw ng Diyos, yung second coming of Christ, piling natin sa mundo para mapayapa. Walang problema, at peace, everything is secure, but suddenly, the second coming of Christ will come. And that is the time of judgment day. Yeah. Like I said a while ago, the Lord is not late. Hindi late ng Diyos, but only delayed. Dito natin ha. The second coming of Christ is not late, but only delayed. His coming only gives more opportunity for lost sinners to repentance and be saved. Kaya gusto ng Diyos talaga magkaroon ng repentance yung mga tao. God was even long-suffering toward His scoffers that day. Yung mga panahon yun, ang Diyos talaga nag-aantay siya sa mga scoffers na magsisi. Okay? They need to repent and He was willing to save them. Yung mga scoffers nung araw na yun, kung sila po ay nag-repent, no? Sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. The Lord is willing to save them if they repent. Repent simply to change one's mind. No? Ano sabi dyan ng repent na? No, repent simply means to change one's mind. Pag sinabi natin repent, is not regret, which is usually means being sorry. I got caught. Pag sinabing repent, ay sorry. You know? Nagkamali ako. Hindi po yun yung meaning ng repent. It's something to change your mind. Yung mind mo, nagpabago. Yung pananaw mo, nagpabago. That is repent. That is a remorse. With hopeless attitude can lead to despair. Hindi rin siya yung parang nawawalan ng pag-asa. Okay? Repentance. Next slide. Repentance is change of mind that result in action of the will. Repentance, yung may pagbabago ng kaisipan. No? At pag nagbago yung kaisipan mo, hindi na nagbago sa kaisipan mo, kundi ano kasunod? With action of the will. Pag sinabi ka, Lord, magsisisi ako, makasalanan ako, inaamin ng kasalanan. Tapos pagkatapos yung mag-repent, balik ka ulit sa dati. That is not repentance. It's just only a remorse. It's just only, kanina tinatawag natin, regret. No? Repentance help change your mind. Okay? Help change your mind. And that is not only to change your minds with action. No? Pag nagsisi tayo sa kasalanan, hindi lang basta ito. Nagsisi tayo, sorry Lord. Magsasorry kay Lord, tapos pagtapos na. Ganun. Dapat merong change of mind with an action. Okay? Now, the question is this. Paano magsisisi ang tao kung walang magsishare ng gospel? Di ba? Ano ang susi para ang tao mag-repent? Meron dapat magsishare. Ano sabi sa Romans? Faith comes from the hearing of the Word of God. No? Kung walang magsishare ng mabuting balita sa tao, hindi siya magre-repent. No? Hindi siya makapagre-repent. Kaya sa ating mga kapatid, share ng tayo ng Word of God, Gospel of our Lord Jesus Christ.
Dahil kung hindi sila makarinig ng salita ng Diyos, no, paano sila magre-repent? Kung hindi sila makakarinig ng salita ng Diyos at kung wala mag-share sa kanila. Okay ba yan? Kailangan may nag-preach. Meron sila meron sila narinig ng salita ng Diyos. Okay. So mamayang hapon, dali natin dito yung speaker sa talibaba. Ano, pahig ba kayo? Tapos pagtapos ko mag-preach, kayo naman. Ano, kaya kasi merong tawag dito, meron talaga may magsasabi, may mag-share talaga. O kaya sakay tayo ng bus. Sabi natin doon sa bus, hindi po kami hihingi ng pera, share lang namin yung gospel. Kaya ba natin yun? Actually, hindi naman natin kailangan gawin yun eh. No, ganung klaseng pwede naman. Kung gusto ko, pwede naman. Pero yung pupunta ka pwede naman silang puntahan sa bahay, tapos share mo ng gospel, o invite them sa Bible study. So, pwede ka makapag-share ng gospel. Kapatid, hindi sila mag-share, hindi sila magre-repent kung wala mag-share ng gospel. Kailangan meron talaga mag-share ng gospel sa kanila. Sino yun? Di ba, nandiyan naman si pastor. Siya lang pahalang mag-share. No? We need to invite them in the church. We need to share them the gospel of Jesus Christ. Ano sabi sa John, chapter 10, verse 27 to 28? Paki-slide na. Ano sabi sa John, chapter 10, 27 to 28? Wala rin? Talaga? Sabi doon sa John chapter 27 at chapter 10, verse 27 to 28. Sa Bible ko na lang po. John chapter 10, verse 27 to 28. Ano po yung sabi dyan? Yan. Okay, sabi dyan, my sheep is listen to my voice. I know them and they will follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Sino hinahanap natin? Yung tupa o yung kambing? Tupa! Yung tupa ng Diyos. Eto, sa madali na malaman yung tupa ng Diyos. Ano sabi daw? They will listen my voice. Kapag siniran nyo sila ng gospel, kapag yan ay kasama sa tupa ng Diyos, I tell you, they will go into response. But, kung hindi naman, hindi talaga siguro sila kasama sa tupa ng Diyos. Pero, baka naman, hindi pa right time. Kaya sabi ko nga, you need to become patient. You need to become long-suffering. Now, sino po dito gusto maging bahagi ng mission? Si Sister Anne, taas na. Pupunta tayo sa ibang lugar, tapos magpapahagi tayo, mag-share tayo ng mission. Salita ng Diyos. Dahil ba tayo pumunta dun sa Pampanga, dun sa mga ITAS, mag-share ng gospel? Taas ang kamay. Those who are willing to share the gospel. Dito, parang wala akong nakita kahit isa sa kaliwa. Mukhang busy-busy sa mukhang busy-busy sa gadget. O kayo, gusto nyo sumama sa mission? Amen. Amen. Pastor Wagi lang. Sino may gusto mag-involve sa mission? Kaya ko matulog doon sa bukid, sa bundok, para mag-share ng gospel? Manong Wayne, may excuse na yan. Excuse kami ni Manong Wayne. Pero, listen. Pwede pa kayo ma-involve sa mission. Kahit hindi kayo yung sumama, hindi kayo yung mismo pumunta doon sa lugar. Alam niya, there's some way to involved in mission. Hey! Look at me! Look at me! Ha? Hindi yung kailangan pupunta sa ibang lugar para mag-share ng salita ng Diyos. Kasi diba sasabihin nyo, Pastor, wala akong alam. Pastor, naiiyak ako. Ang tanong lang dito, kung yung heart nyo ba ay willing to become a part of mission? Tama ba? Yun lang ang question. Kapag ang heart nyo ay willing to become a part of the mission, there's some way or other way to become a part of mission. Hindi lamang ikaw pupunta doon sa lugar. You will become also a part of your mission by means of financial support. Okay? I have a plan, no? I-encourage ngayon
na talagang dapat ang church nag-mission eh. Kasi ang church, pag hindi nag-mission, ang church mamamatay. No? Kasi bakit? Wala ka naman dapat ano eh. Wala ka naman mapuntahan eh. Now, for those of you, taas ang kamay, na yung gusto na maging part ng mission for financial support, taas ang kamay. Hindi na siya pupunta doon sa lugar. Pero, doon siya magiging part siya sa mission pero financial support. Taas ang kamay. Hey, people there, taas ang kamay. Oh, people there, no? Hindi na kayo sasama sa mission, ha? Hindi na pupunta sa lugar. Pero magbibigay kayo ng pledge by financial support. You know what, brothers and sisters? It is not too hard to give a financial support sa mission an amount of 20 pesos. Mabigat ba yung 20 pesos? Ang shake niya doon sa school, 40 pesos eh. No, pag sa labas, 45 yung shake. Diba? It is not big for you, the amount of 50 pesos. Is amount of 100. No? Pag dumaan ka na sa drive-thru, magkano ang value meal? Nasa 100 plus. Hey, listen, look at me. Ha? Pag kayo nagbigay ng 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, isang kaluluwa na yan ang katumbas na. Amen? At sabi sa Bible, isang kaluluwa lang ang maligtas, libo-libong ang na ang nagkakatuwaan. Diba? Alam niyo po, it's a very, ang church natin kahit mahirap, alam niyo po, natutuwa ako kasi meron tayong dalawang church planting site. Isa sa 13, isa sa Pasay. I tell you the truth, nahihirapan tayo, how we going to support them? At baka madagdagan pa ng isa yan, sa silang. Ano? Baka madagdagan pa ng isa sa silang. Pwede tayo, anak tayo ng anak. No, anak tayo ng anak. Wala tayong pera kasi natin siya natutulungan. Ano? Pero the best thing is there, meron tayong mission heart. No? Ano sabi sa Bible? Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito, no, kung yung kaluluwa mo ay pupunta sa dagat-dagatan po. Everything that what you have, everything is what? Nothing. 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, hindi mabigat yan. Isipin niyo na lang, may isang kaluluwa kayo na madadala sa langit. Hindi man kayo personal, but through your financial support, masisip sila. Okay ba yun? Kung magkaroon tayo dito ng special offering every once a month for the mission, okay ba yun? Nag-promise. Hindi kayo nag-promise sa akin, ha? Kanino kayo nag-promise? O tayo siya nag-promise kay Lord na part siya ng financial support. Hoy, kayo mga estudyante, kahit wala pa kayong trabaho, pwede kayo pwede kayo mag-financial support. Bawasan yung baon nyo, magmula kayo bumili ng value meals o yung tinatawag na shake. Yan ha? Taas ang kamay nga. Promise yan ha? Okay, sige. Promise yan. At sa ating pagtatapos, remember this. God never late, but on time. We need to become a part of the mission. Let us pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito na binigay niyo sa amin at nawa, Lord. Bagamat mahirap sa amin, tulungan niyo kami to become a part of mission. Sapagkat ito po yung nais ninyo na people everywhere, Panginoon, na sila po ay magatnang o makaparinig ng iyong salita. At patuloy niyo kami bigyan ng desire, burden to reach those people, those sinners who have not yet to hear your words. Thank you so much, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Okay, part of our worship sa Panginoon, tayo ito magkakalawag sa Diyos. Let's all stand up, and then tayo ito magkakalawag sa Panginoon.
yung ating pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi natin mapaparating sa mga iba't ibang lugar without paying our tithes. Amen po ba? So let us be faithful and true to God because our God is also true and faithful unto us. Amen po ba? Amen. Amen. So, ito po sa Malakay 3, sabi po, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven, pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So let us pray. Our Father God, we thank you, Lord, for all the blessings we receive from you. The achievements, possession, wisdom, knowledge, good health, peace, everything, Lord God. Especially as our spiritual life, Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang nagsustain ito, Panginoon. In difficult situation, salamat, Lord, na ikaw ang gumagawa ng paraan para ito ay mapagtagumpayan namin, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga prayers na tinugon mo, Lord. At tutugunin pa, Panginoon, in your perfect time. Maraming pong salamat sa mga blessings, Lord God, especially sa finances na kailangan ng ministry mo na iniwan na amin dapat na tutugunan, Panginoon. Salamat. Salamat din, Lord God, na itong aming mga puso ay tinuruan mo, Lord, na maging tapat, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga nagbibigay ng buong katapatan for the ministry na iniwan mo para sa amin, para maipalaganap ang iyong salita sa mga kaluluwa na wala pa sa iyong awa, especially yung mga pinili mo na Panginoon. Maraming pong salamat. May you bless these finances, Lord God, yung tithes and offering, at magamit ito sa gawain, Panginoon, for your ministry. For your name's sake and glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Brothers and sisters, receive now the blessing of the Lord.